Super fans ang kasalo niyo po tuwing umaga. Love Tony Petanera. Ang oras ay 7:09 na po ng umaga. Kumusta po kayo? Ito na, tuloy-tuloy po ang inyong pagtutok dito sa Net25 Free TV, sa ating Facebook and YouTube Live. Maraming salamat sa lahat po nagsishare, sa laging nakatutok at sa Radyo Agila. Ayan, Busy Easy 1062 Mega Manila. Salamat po, lalo na sa ating magigiting na mga magsasaka at mga manggagawa. Good morning po. Ito huwag kalimutang mag-comment at i-share po ang ating live stream. Gamit po ang ating hashtag LTE Todo Bigay. Ayan, mga Kanet25. Ito na, seryoso po ito. Ayon sa datos ng Department of Health, DOH, at ng Philippine Statistics Authority, isa ang breast cancer sa itinuturing na most common cancer na tumatama sa mga kababaihan. Sa katunayan, mahigit 27,000 ang bagong kaso ng breast cancer kada taon. Ay grabe, nakakatakot yan ha. Nakakalungkot din po yan at nakakabahala. Ayang datos na ating nabanggit. Pero ang susunod nating bisita ay isang patunay na anuman ang inyong pinagdaraanan ay hindi dapat mawawala ng pag-asa. I-welcome natin sa ating LTE tahanan ang two-time cancer survivor. Wow! Saludo! Ma'am Glenda Resurrección! Good morning, Ma'am Glenda! Kumusta kayo? Kumusta kayo? Halika dito, mapupo kayo. Kumusta kayo? Ayan, batiin niyo po muna yung mga nanonood po ngayon sa Net25. Napapakinggan din tayo sa Radyo Agila ngayon. Wow, kasi TV okay. Radio tayo. Diba? Masaya yun. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, Thank you for having me. Of course, ang ganda ng boses niya. Eto na! Eto ang mapagsik kay ma'am. Two-time cancer survivor. Pwede niyo ba ikwento sa amin paano po yung proseso na ginawa ninyo sa pagdaan ninyo sa dalawang klaseng dilubyo sa buhay niyo na to? Matindi, okay. Matindi. Matindi talaga, totoo naman. Yeah, mabigat. Pag cancer talaga mabigat. Yes. Walang college degree o Yes. any level of maturity na magpe-prepare At sa'yo kahit for a pera, cancer. Oh, no? yeah, oo. So, nag-start yun, na-diagnose ako, official diagnosis, nabasa ng January 2018. Bakit ho nabasa? Kayo po ba'y nagpa-test? Oo, nagpa-test ako December 29 pa lang ng 2017. Kasi may nararamdaman na cleavage, sumasakit. Okay. Ito, akala ko mabigat lang yung bag ko. Tsaka may times na panay yung ubo ko, hindi lower back, sumasakit. Nagpapamasahin na ako, hindi gumagaling. Okay. Yung pala, nung pinacheck ko, bandang December, kasi nagkaroon na ako ng lesion sa bandang breast area. Ibig sabihin po ng lesions, ma'am. Parang pantal. Yun. Parang pantal po siya. Na sabi nung OBGYN, wala naman ako alam sa onko. Sabi niya, ipatest mo, baka lang yung allergy. Pero magpa-sonogram ka na rin. Nagpa-sonogram ako, tinawag yung doktor. Ano kaya yun? Nung lumabas yung resulta yun na meron ng BIRAD 5, highly suspicious for malignancy. Wow. So, jumakpat kagad ako. Konti na lang, talagang final round na. Dire-diretso na. Oo, kasi po, nung inopera, February yun, ng 2018, doon lang mababasa yung stage, doon makikita yung staging sa dami ng lymph nodes. Out of 16 na nakuha, 14 yata tested positive for malignancy. Lymph nodes pa lang yun. So wala pa doon yung talagang mga lumps. Okay. 6 cm, may antena pa. Sabi ko, parang alien nga tayo nakuha sa akin. Ang dami pala, no? Oo, so nag-jump kagad siya sa stage 3C. Okay, ma'am, gusto kong malaman, prior to your, yung, di ba, may nararamdaman ka? Yes, yes. Nagpapatest po ba kayo taon-taon or parang kagaya ka rin namin? na dumidedma lagi sa health at hindi nagpapacheck up? Hindi masyado. At feeling mo, kasi yun ang dapat na ginagawa ba ng ating mga kababaihan? At kahit kalalakihan hindi lang po mga kababaihan, mabigay lang namin sa inyo, hindi lang po mga kababaihan ang nagkakaroon nito. Maski mga lalaki po ay pwedeng magkaroon. Ng breast cancer 1%. Yes. Ako, ang huling test ko prior to 2017 was 2012. Ang sakit naman kasi. Iipitin gano'n. Natakot ako. Parang feeling ko na-violate ako. Hindi na ako bumalik. Correct. Ayun. So, ang akala ko, pagod lang, stress lang. Yung pala, and during that time, I was directing pa. So, hindi ko lang siya pinansin. Marami kang stress, pagod po yan. Yeah, patong-patong. Nadagdag na rin yun sa'yo. Plus, hindi rin tayo nagpapatest at nagpapacheck up. Nagmamasters pa ako noon. So, ang dami niyang ginagawa. patong-patong, nakakontribute talaga. Tapos kulang sa tulog. Ayan. Tapos late kumakain. Ay,
Minsan nagsasaing ako ng hapunan, 2 a.m. Kaka-type ng proposal letter. Oy, parang ang daming ganito ngayon, ma'am. Oo. Parang maraming ganito ang lifestyle. Kaya maraming may cancer ngayon Yes, worldwide. Mga opo. 30 years old, younger. Ang babata. Madami. Ang babata. Ayan, Marami. okay. Kailan po kayo naging cancer-free? Actually, that's a very good question. In the world of cancer, wala talagang cancer-free. Correct. Lahat Tama po ng siya. tao ay may cancer cells. In Yun. fact, may mga pag-aaral na ginawa sa Amerika, kahit yung mga hindi na-diagnose, meron silang maliinggit na cancer cells. For women, breast cancer. For men, prostate cancer. So wala talaga. Ang importante, you can live with cancer basta walang disease. Kaya dapat yan, hindi yan lumalaki. Okay. Hindi yan dapat magkakaroon ng blood vessels na Okay. magbibigay sa kanila ng Food. oxygen at nutrients. So, yung ayuda sa cancer. Kaya dapat kumakain ng cruciferous vegetables. Ayun. Yung may anti-angiogenesis power ng mga pagkain. At marami pa. Tofu, green tea, dark chocolate, yung mga yon. Yung mga yun ang kailangan. Okay. Blueberries. Yan! Ay, ang dami natin matututunan sa kanya, kaya nga ito. Ha? Napasulat na po siya ng libro. Ay, At ito nga kanyang libro, gusto nating malaman, ma'am. Tungkol po saan itong librong inyong isinulat? Okay, ang libro natin ito, kasi hindi naman tinuturo sa school kung paano mag-handle ng Ma'am, cancer. promise. Ang Wala, daming diba? hindi natuturo sa school. Ang dami, di ba? Oo. So gumawa na po ako ng libro base sa mga experiences ko, experiences ng ibang cancer patient para hindi na nila magaya yung pagkakamali ko. Tama naman Ang po. nangyari kasi before, ini-interview ko sa ospital ng ibang pasyente, tapos nagsusulat sa notebook. Okay. Tapos sabi ko, limitado on time, isulat ko na kaya. Oh. Tapos minsan ako naranasan ko na yung tinatanong ko, tulog pa na sa Amerika, Yes. iniintay ko mag-log. Totoo Ang dami naman. pwedeng i-research, pwede. Hahanapin mo alin ba rito yung tama. So kinumpile ko na experiences ko, experiences ng mga ibang survivors, yung mga mistakes namin, pati yung mga simpleng technique, katulad ng picturean ang reseta, ipadala sa kamag-anak. So anytime na may kailangan kang gamot, malapit sila sa drugstore, sila na yung bibili. Galing. Yung mga ganon. Kasi, Yung parang mga hacks na rin, na kasi- para mapadali ang buhay mo kung paano mo re-resolbahin yung pinagdadaanan mo sa cancer. kasi sumablay ako doon. marami kang sablay. Kasi yung memory affected. Oh, wow, Kunyari si ma'am. mama, nagpunta ng PCSO. Hindi pala ako nakapagpadala ng yellow card or yung card na ginagamit. yes. Babalik sa bahay, nakakalimutan kong bigyan ng pambili ng gamot. Buti may pera si mama. Mga basic lang yun, ha? Diba? Nami-miss natin na malaking factor para rin sa atin. Ano pa po yung ibang laman nitong inyong libro na Yung makakatulong sa ating mga kababayan? Paano mag-handle ng side effects talaga? Okay. Oo. Kasi binigyan ako ng doktor ko ng listahan ng possible side effects at anong gamot. Okay. Hindi lahat nabibigyan ng magic list. So ako gumawa ako ng listahan, ito ang gagawin mo. Kung mag-out of town ka, dapat malapit ka sa ospital. Magbaon ka na ng pangsakit ng ulo. Yes. Dapat huwag kang lalagnatin before ng chemo. Ako noon, nilagnat, kalbo, nakabonet, pinatanggal Yes. yung bonnet. Yung mga ganong bagay, ano yung preparation before chemo, Yes. magdala ng ganito, ilagay sa trolley. Yung bawal sa- emotional Oh yeah, kasama yun. readiness, no, ma'am? Kasi po, kasama na rito ang preparation physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Kasi pag spiritually nang hina ka na, ay sad-sad na. Mababa talaga. Siyempre, hindi natin, tinanong ko na kung anong laman ng kanyang libro. Hindi ko tinanong ang kanyang title. Na-excite ako sa laman! Ang title po ng libro ay... Stage 3G, that's grit, grace, and gratefulness. Kasi kailangan yan sa buhay, grit. Hindi ka makakasurvive, ma'am, sa cancer kapag wala Diba? kang grit. Kailangan ka na nagkakapit! Gritty. Nag-decide ako noon, to die or to survive. I chose to die. Diba? Wow! Kasi noon, Kasi hirap na po kayo. Mahirap. Tsaka yung pera, limitado na pang-renew ng lisensya o pang-tulong kay Glenda. Rescue the company or rescue Glenda. Nag-decide kami, rescue Glenda first. Life is precious. Mabibigat na decision. Tapos ito, Grace, kahit gaano kakagaling, kailangan ng grasya ng Diyos. May mga mahirap na bagay na dadaanan. And gratefulness, may nagbigay sa'yo ng pamasahe, pangdagdag sa pambili ng vitamins, Anything. prutas. Ipagpasalamat talaga. Kasi malaking bagay. At saka gumaganda ang immune system pagka grateful ang tao. True that. No? Tapos, parang pag lumalabas ka ng may gratefulness sa puso mo, parang magaan at Yes. napapasa mo yun sa ibang tao. Exactly, No? exactly. Nakikita Totoo yun. nila sa'yo pag maganda yung pakiramdam mo sa katawan mo. Right. Diba? Naku, ang galing naman. Eto na nga, bukod po sa pagsusulat ng libro, vlogger na rin po si ma'am. Tungkol saan po yung content ng inyong mga vlog? Yung mga vlogs natin ay tungkol din sa survival during chemotherapy life for the cancer patients, survivors.
and the family members. Kunyari, anong gagawin? Kapag mag-chemo, eto, makakarinig ka ng... Pag biopsy, makakarinig ka ng mga marites. Naku, puputok yan, ganito, kakalat yan. Naku, ano-ano, mga myth. Mga chismis. Ayan, nakulam ka. Yung gano'n. Mga ganon. Saan pipila, tapos ano ang mga preparations na gagawin. Kapag ka nada-down ka na emotionally, paano pag mga senior citizens, kaya pa ba nila mag-chemo? Radiation, PET scan, biopsy, and then yun Pati yung ano mo sa pamilya mo, ano? Pati yun, kailangan maproseso rin eh. Yun. Tsaka paano ipe-prepare paano tutulong sa pamilya ng cancer patient? Mag-volunteer, maghatid ng anak sa eskwelahan. Mga ganong bagay. Ang dami palang dapat din nating tandaan. Okay, bakit po tuloy-tuloy nyo itong ginagawa? I mean, itong parang naging advocacy nyo na to eh. Bakit nyo ito ginagawa? Well, una, tuloy-tuloy din yung mga pangangailangan ng tao. Araw-araw may nadadiagnose. Kagaya nga nung sabi mo kanina, ang dami this year, di ba? Tapos, patuloy din may mga sumusulat. Ma'am, lalo yung mga OFW, sa'yo kami humuhugot ng lakas. Ito po ang sitwasyon. Ubus na po ang pera, nagkautang-utang na kami. So, sinasagot ko. Kasi may bago rin ako natututunan. May nakilala ako sa ospital. Uy, dito pwedeng humingi ng tulong. May nakausap akong doktor, uy, dito pwedeng free radiation. Bina-vlog ko yon. Kasi imbes na pag nakita ko sa support group, i-message ko isa-isa, i-vlog ko na. Isalahan. Marami na makakapanood at makakaalam ng impormasyon. Yes, link na lang ilalagay kasi syempre limitado din yung strength ko. Kailangan ko ring magpalakas. Correct. Totoo naman. So dapat, systematic din yung sagot. Work smart. Work smart. Ma'am, sa pakikipaglaban niyo po dito sa sakit na to, ano po yung parang ang dami. Mga learning ninyo, mga basic na dapat ma-share nyo sa ating mga kababayan, lalo na sa dumaraan ngayon sa katulad ng pinagdaanan nyo. Una po, ang pakikipaglaban ay hindi natin trabaho. Kaya gustong-gusto ko yung tanong na yan eh. Ang gamot ang gagawa dyan. Pero ang role po natin ay palakasin ang katawan, kumain talaga ng maayos na pagkain. Tinuturuan kami everything in moderation. Medyo hindi na po tayo naniniwala doon. Kasi nakikita ko nagbabalikan ng cancer. Dapat everything healthy in moderation. Kasi 30 to 40% pa rin ang pagkakaroon ng cancer is because of the diet. Food talaga. So dapat hindi lang change of diet, change of healthy eating lifestyle. And then matulog. Pagkakagat ng dilim, matulog. Pag inaantok na yung katawan, ibig sabihin gusto na niya magpahinga. Dapat 7 hours at least matulog. Kasi tutubuan ka talaga ng malilinggit, lalo sa lungs. At saka, emotions, may mga pag-aaral na po. Connected talaga ang physiology, ang nervous system na nagpa-process ng emotions. And then yung ating mga nerves, yung mga glands, yung takbo ng utak, sa pagkakaroon ng sakit. Kaya minsan, kapag mabigat masyado, nagkakaroon, lalo ng unexpressed emotions, lung cancer. Yung mga tinatagong emosyon, yung parang sa'yo lang lahat, ayaw mong i-share, or wala ka mapag-sharean. Lalo pag babae, alaga mo sarili mo, alaga mo asawa mo, mga anak mo, bahay, magulang mo, biyanan mo. Yes, kapatid. Kapatid. May pamangkin pang involved. Diba? So, hindi nagpapa-check up. Hindi nagpapa-check up. Yes! Yun nga yung sinasabi nila na kung sino pa yung tumutulong, minsan siya talaga yung napupunterya. Kasi yun siya naman yung nagpapabaya sa sarili. Right. Self-love, sabi nga nila, self-love is a must. Exactly. Lagi natin. Madami natutunan sa'yo. Maraming salamat. Maraming salamat sa katapangan ninyo at sa advokasya po ninyo na i-share ninyo hanggang ngayon. Hindi kayo tumitigil. Miss Glenda Resurrection, of course, meron po kaming regalo po sa inyo mula sa Miniso. Ayan. Wow, thank you so much. Thank you, ma'am. Up next, huwag kayong aalis. Marami pa kaming inihanda sa pagbabalik po ng Love, Tony Pet, and Everything. Love, Tony Pet, and Everything.